Tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano speaking Bisaya. 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging ano yan naging very loyal sa brand ng mga Duterte, no? Pag mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, wala yan yung yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. So, historically, yung mga yan ay last-minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madidehado. At miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya, no? So, pagdating ng panahon, yan aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR at saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha mayat maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa Ghost Flood Control Project. Napag-uusapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran eh. Parang silyado na dyan. Silyado oo, na Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban ni VP Sara for 2028 elections itong mga lugar na to? Hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahahati, at least mahahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028? Wala Naging tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano speaking Bisaya. 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging naging very loyal sa brand ng mga Duterte, no? Pag mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, wala yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. So, historically, yung mga yan ay last-minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madidehado. At miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya, no? So, pagdating ng panahon, yan aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR at saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha mayat maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa Ghost
flood control projects. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para maselyuhan talaga yung pagkapanalo, sa tingin nyo po, needed pa niya ng katandem din? Taga Mindanao lang ba? Taga Visayas? Taga Luzon? Ano ba ang nakikita nyo po Ako? na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga palibasa, malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami yung mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for balance, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakanta kumahug pa yung mga yan. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Admar. Pag sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, siguradong payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, kung taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Pagpapawisan si VP Sara sa labanan. Mahihirapan kumuha ng, halimbawa, si Vice President Lenny, sino kaya ang kukunin niyang katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado, pagka nire-rate ngayon 1%, mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang surveys, paano kang kukuha dun sa mga yon, di ba? Makakuha ka, pero may malaki bang maiaambag o madadagdag sa boto, halimbawa ni Vice President Lenny, no? Para umangat siya ng husto at maging matinding kalaban ni Vice President Inday Sara. Sa katunayan, tawag dito, manipis ang horizon ng mga politiko ngayon. Iilan-ilan lang ang talagang wika nga kasi malapit na eleksyon You're talking of next year, October 1, magfa-file na ng certificate of candidacy. So you're really talking of about 1 year from now. We're not talking of hanggang Mayo pa yan. Magdidesisyon ka October So, napakahirap na kung ikaw hindi pa kilalang-kilala ngayon na national figure, napakahirap mong palawakin ang iyong public acceptance between now and October of 2027. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Wika nga, ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Sir Lito, sa history po ba, sa mga ganitong panahon, ito na yung pag-iikot, pagpapakilala ng mga gustong tatakbo sa pagka-Pangulo. Naintindihan natin si VP Sara, nag-declare na siya kumbaga. Pero sa mga posible na magiging kalaban niya, meron ka bang naririnig? Or parang meron akong isang pangalan na yung senadora, pero parang alam mo yung parang nag-iikot na, nagpapakilala na, parang wala pa atang ganun, or ano pa yan? Nandun ba yan sa last year, like 2027, bago ang election, doon na yan natin makikilala? Or sa history ba, kahit even before, mga 2 years, 3 years before ang election, meron ng mobilization, Charlito? Over the past several years, maaga pa, 2 years before elections pa, nag-iikot na talaga yung mga gustong, o yung nag-i-interest na tumakbong Pangulo. Napaka pambihira yung biglang sulpot. Ang makikita lang natin sa ating kasaysayan na biglang sulpot ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte na nanalo bilang Pangulo.
siya lang. But otherwise, lahat nakaporma na, matagal nang pumoporma, matagal nang nagmo-mobilize, matagal nang nagkakalap ng kanilang coalitions, no? Pero sa ngayon, wala ka nakikita eh. At napakahirap nga na mapuwera na nga kung yung bang parang wala talaga. I'm sorry, Admar, hindi ko talaga makita na merong biglang susulpot pa, no? Na makaka-capture ng imagination ng ating taong bayan. Merong nag-iikot pero yun nga nabanggit mo 001, 0.001 Oo nga. mas mataas Oo pa nga. yung hindi nag-ikot at hindi nag-declare. Precisely. At yun ngang meron pa ako nakitang survey. Ito'y privately commissioned, ano? Kaya hindi ko pwedeng sabihin kung sino yung nag-survey. Ito'y pinarate ng lahat ng cabinet members. Kung ba ano yung mga high-performing cabinet departments, mga departamento ng ating pamahalaan. Lahat pabagsak eh. Lahat, as in, wala ni isang ahensya o departamento ng gobyerno na umaangat sa public approval. At ang dahilan lamang dito kasi meron naman mga iba na wika nga lagi nating nakikita sa telebisyon, sa radyo na nag-iikot dahil sa kanilang tungkulin, ano? Dahil nag-iinspeksyon o di kaya nagbibigay ng ayuda o kung ano paman, pero pati sila bumagsak. So anong conclusion mo dito? Sila'y pinababagsak hindi dahil sa sila'y bulok na administrador ng department or cabinet member, kundi dahil bumabagsak ang kanilang approval rating dahil pabagsak ang tiwala sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kumbaga nadamay sila, Sir nagiging Lito. pabigat pa si Pangulong Marcos sa kanila. Unlike sa panahon ni PRRD, maraming mga ahensya, maraming mga sekretary ang talagang nakikilala. Hindi lang si Oo. PRRD ang nakikilala, pati yung mga ahensya ng gobyerno na ina-expect mo sana na ngayon, ito dapat yung mga ahensya na makakatulong sa administrasyon na magpapakilala palalo, pero parang walang mapili ang mga kalihim pa naman ngayon, karamihan mga acting. Yun na nga, isa pa, no? So, wala pang security of tenure man lang sa natitirang 2 taon pa nitong pamahalang ito. Totoo yan, no? At yun talaga nakita ko doon sa survey na yun, no? Na ang talagang dahilan ng pagbaba ng performance approval nitong mga cabinet members at ng kanilang departamento ay dahil kay Pangulong Marcos. Hindi dahil sa sila'y tamad, hindi dahil sa sila'y hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, sapagkat meron namang iilan at talagang nakikita nating masipag, nakikita nating talagang tumutulong sa taong bayan, pero mukhang nagiging pabigat yung the fact na naubusan na ng tiwala ang taong bayan sa liderato ni Pangulong Marcos. Unfortunately for him.